Ayan, ready na po ba kayo, Amen. ate? Ayan, Amen. thank you Praise po. God po. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa opportunity na muli pong makapagpahayag ng salita ng Panginoon. So tayo po ay dumako muna sa ating pong panalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal, kapuri-puri, Panginoon, niluluwalhati namin ang iyong pangalan, O Diyos. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, maging sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, yung iyong um, pagbe-bless sa gawain ito sa SFC Morning Prayer, Panginoon. Ang bawat isa, Lord, sa inyong lingkod na maghahayag ng salita ngayong umaga. Panginoon, Lord, i-anoint mo yung aking mga labi. Panginoon, sa ipapahayag mo ngayong umaga. Buksan mo yung mga puso namin, yung mga isip namin, Panginoon, na mas maintindihan namin, Panginoon, sa pinakamalalim na pangunawa, O Diyos, at sa pakikipag-isa ng banal na Espiritu, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Ang kahalagahan, Panginoon, ng wisdom, Lord, at karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyong Espiritu, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Ama. Ikaw po, Panginoon, na maglagay ng mga salita sa aking mga labi. Ikaw po, Panginoon, na maglagay ng talino sa aking mga mind, Lord God, sapagkat ikaw ang may pinakamataas na karunungan, Panginoon, na walang hihigit sa iyo, O Diyos. Salamat po, Ama. At ang lahat ng ito, Lord, hallelujah. Ikaw na ba, Panginoon, ang lagi pong maluwalhati, maparangalan at maglory, Panginoon. We praise you, we honor your name, Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise God. So tayo po ay dumako po sa ating pag-aaralan sa ang ating pong pamagat ay choose life. Ayan. So dito po sa Roman 8, makikita natin ang pamagat po nito sa Bible, makikita niyo pamumuhay ayon sa Espiritu. So bakit ko po pinamagatan siya na choose life? Because apart from the Holy Spirit, we are dead. Amen? Dahil kung wala po ang banal na Espiritu, tayo pong lahat ay patay sa Espiritu. So, ang bubuhayin po ngayon ay yung ating spiritual na buhay sapagkat ito po ay pagkain natin spiritual. Amen? Iba po ang pagkain nating physical, iba din po yung pagkain nating spiritual. So, ang sabi po dito sa first, sabi niya dito, ang mga namumuhay, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Amen. So dito po sinasabi dito kapag daw tayo, ang ano daw po natin, ang atin daw spiritual na buhay dapat daw po mas mataas kaysa sa ating physical. Na po? Kailangan makita natin yung ating yung physically natin, 'di ba? Yung from physicality to spirituality. Amen. Dahil hindi po natin maikakaila na tayo po ay namumuhay pa rin sa laman. Tayo po ay tao, no? Sinasabi po dito na kailangan daw po mag-focus tayo sa ating eternal significance. No po, eternal significance, yung pagkakakilanlan sa atin. So what your mind focus? Saan nga ba nakapokus yung mind natin? Saan po nakapokus yung ating isip, yung ating utak? Ano yung mas higit na naiisip natin? Ano yung mas lumalamang? No? Kasi ang sabi po dito, tayong man was created as a spiritual being. Na po, living in a human body. So from the beginning, tayo po ay hiningahan ng Panginoon, kaya tayo nabigyan ng buhay. Amen? So we are living in human body. Yun yung pagkakadesenyo sa atin ng Panginoon. Ang katotohanan po na identity natin, man's true identity is encrypted in his soul. Ibig sabihin po ng encrypted is nakahide inside the soul. No? Amen? Human body matter in physical world. No, ibig sabihin, yung ating pamumuhay dito sa mundo, sa katawang lupa, na po, ay matter. Kasi nandito tayo nakatira. Dito tayo nakatira ngayon. So we can only relate to our true nature and the spiritual realm through our spiritual sense called faith. Amen?
So, sa pamamagitan po ng pananampalataya, makaka-relate tayo sa ating spiritual na pamumuhay. Because without faith, di ba po, di ba, we cannot please God. So, kailangan maniwala ka kapatid, baguhin mo yung mindset mo na tayo po ay namumuhay dapat sa gawa ng Espiritu. Once na sinabi natin that we are believers. No? So, meron pong exercise dito, may mga proseso po na kung paano tayo mamumuhay na dapat mas mataas, transcended, sabi nga po, kailangan mas mataas yung ating spiritual kaysa sa laman. Kaya nga sabi po dito sa verse 8, 'di ba, sinabi niya dito na ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay ukol sa laman, ngunit ang namumuhay ayon sa espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. So ang unang point po natin dito, set your mind on spiritual reality. No, kailangan po sa pagta-transcending from physicality to spirituality, ibig sabihin po ng transcending, mas mataas daw yung dapat na pamumuhay ng isang Kristiyano sa spiritual kaysa sa physical. Na po, mas mataas. Dapat mas mataas. So kailangan para maging mas mataas ang ating pong ang ating spirituality kaysa physicality, dahil tayo nabubuhay pa dito sa lamang lupa, set your mind on spiritual reality. Kaya nga dito sa sinabi po sa verse 8, ang hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol lang sa laman. Ngunit, ang namumuhay ayon sa espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ano pong sabi ng Panginoon doon sa kanyang panalangin? Di ba sabi niya doon sa John 17:16, 19 hanggang 19, sabi niya, hindi sila taga-sanlibutan, na tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din namang isinusugo ko sila sa sanlibutan. So napakalinaw po dito mga kapatid, hindi tayo taga rito. Kailangan pong maintindihan ninyong lahat na hindi tayo taga rito. I-consider daw po natin yung salita, yung ating mind. I-set natin yung mind natin na consider yourself an alien in this world on a mission. Diba? I-consider mo na yung sarili mo, temporary lang dito. Alien tayo. We are Filipino, 'di ba? Nagtatrabaho tayo sa ibang bansa or nandiyan sa Pilipinas, but we are heaven citizens. Citizen tayo ng heaven. At kailangan pong maintindihan natin 'yon. Bilang mga Kristiyano po, kailangan kasi nating maniwala. No po, pag nakakapagsalita po ako ng nyo or kayo, I consider myself kasi bago ko po 'to i-mensahe, ako po yung unang nagme-meditate ng salita. So, I consider myself po, wag niyo pong sasabihin na nagpo-point lang ako sa inyo. I humbly myself, I consider myself na included po sa mensahe. Amen? So, i-consider daw po natin that we are alien in this world na may mission lang. At kailangan mo yun ilagay sa isip mo, sa utak mo, dahil ang magdidisiplina ng isip mo po, di ba, ikaw, di ba? At ang magta-transform nun, si Holy Spirit, but you need to believe by faith that God can do impossible things. Amen? Kailangan nung maniwala. Kasi alam po ng Panginoon na may kahinaan tayo. Alam din ng Panginoon na tayong mga tao is to see, is to believe. To see is to believe tayo. Kaya nga po, kailangan mong maniwala para makita mo. At ipapakita niya sa'yo. You have to believe that you are not of this world. And you have to believe, consider yourself that you are bound from heaven. No, galing po tayo, ginawa po tayo ng Panginoon, no? At pansamantala lang tayo dito. That one day, you will return home to heaven. Babalik tayo sa heaven. So, kailangan mapalitan natin yung mindset natin that you are an alien missionary in this world. So, don't be engrossed with the world. Huwag tayo pong makiisa dito sa sanlibutan. Katulad nung sinasabi ni Lord, di ba? Na dinala tayo dito, sila ay taga-sanlibutan tulad ko na hindi sila taga-sanlibutan. Ang linaw po, na tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan sa lahat po ng tunay na tumanggap sa Panginoon. No, kasi ang pinag-uusapan po natin dito kanina, yung namumuhay sa Espiritu.
ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Kaya i-self-check po natin sarili natin kung ano yung higit nating napapahalagahan. Kung ano yung higit nating nabibigyan ng atensyon. Kung ano ang paraan ng pamumuhay natin at araw-araw nating ginagawa. Habit po, ano? Saan tayo mas higit? Kasi ikaw at ako lang ang makapagsasabi nun kung saan ka mas lamang. So, kailangan daw po ma-change ang ating mindset that we are alien. Amen? Pangalawa po, set your mind to please God. Transcending from physicality to spirituality, kailangan daw po maset ang mind natin to please God. Amen? Dito po sinasabi niya, sa Roman 8:6 and 8, sabi niya po dito, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga kapag sinusunod ng tao ang hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Amen? So, yes, we are human. Di ba po? Tao tayo. Pero katulad po nung unang points natin, baguhin natin yung mindset natin. At pangalawa po, ito yung sinasabi niya. Maghahatid po ng kamatayan ang hilig ng laman. Dahil ang mga spiritual po, ay hindi nakikita. Hindi niyo po ba nakikita? Yung faith, hindi mo yan nakikita. Di ba? Hindi mo nakikita yan. Yung faith, di mo nakikita yan. Di ba? Lahat ng mga bagay na spiritual, hindi nakikita yan. Di ba? Yung mga imposibleng bagay, hindi nakikita. Amen? Malalim yung niya, malalim yung definition niya, pero maiintindihan mo kapag may Espiritu Santo. Kasi never allow yourself, sabi niya dito, to be overwhelmed by the need of challenges of living in this world. Diba? Huwag ka daw pong ma-overwhelm sa mga pangangailangan mo at mga challenges dito sa mundong ito. Kasi minsan po, kung hindi tayo mapabagbagsak, 'di ba, nung mababa tayo, nung tayo ay nung tayo ay mababa, pwede tayong pabagsakin nung tayo ay mataas na, 'di ba? At kung hindi naman tayo napabagsak, 'di ba, nung tayo ay mataas na, pwede tayong mapabagsak, 'di ba? Nung tayo ay mababa. Lahat 'yon ginagamit ng kaaway sa atin. Lahat dito sa mundo, lahat ng nakikita natin, no? Kung ano yung mas pinapahalagahan natin sa mundong ito. At never allow yourself, sabi niya, sa mga problema to stop you doing your mission. Huwag daw po tayong magpapatalo sa mga problema para mapigilan tayo sa mga bagay na mission natin dito sa mundo. Kasi napakahalaga po nun. Diba, minsan marami pong ginagawa yung kalaban, mga problema nilalagay niya sa buhay natin, mga detour, kumbaga sa daan, 'di ba po? May mga stop sign doon na kailangan ka huminto. Yun yung mga problema, yun yung mga pagsubok, yun yung mga circumstances sa buhay mo. Pero kapatid, always choose to move forward. Lagi kang mag-move forward. Lagi kang kailangan may vision ka. 'Di ba? May mission ka dito sa mundo. Kailangan nakapokus ka sa pinaka-main road mo, which is your Lord promised to be with you. Na alam mo yung pangako ng Panginoon sa'yo. Diba? Kailangan na i-please mo si Lord. Habang dumadaan ka sa pagsubok, siya yung tawagin mo. Habang dumadaan ka sa mga sakit na yan, sa mga kakulangan mo dito sa mundo, hingin mo yung presensya ng Panginoon. I-please mo siya sa mabubuti mong ginagawa, katulad ng mga ganito, 'di ba, mga spiritual na gawain, 'di ba? Na mga bagay na inuutos ng Panginoon sa pagbibigay ng paggawa ng Great Commission, 'di ba po? Kasi 'yun yung nakakapag-please sa Lord. Lahat ng gawaing spiritual, ang mga bagay na nakakapag-please sa Panginoon, pagme-meditate ng salita niya, 'di ba po? Pananalangin, tulad ng pananalangin sa ibang tao. Amen? 'Di ba pagbabago, 'di ba mga hinihingi mong pagbabago para sa spiritual na pamumuhay mo. Amen, para maranasan mo yung love, joy, and peace, 'di ba? Kailangan mo ibigay yung kabutihan, kabaitan, 'di ba, sa ibang tao. 'Di ba? Na prutas ng banal na espiritu. Yun po yung mga spiritual na minsan nami-miss ng ibang tao.
No? Pero tayo pong mga believers, no, dahil po alam natin na tayo ay nananampalataya sa Diyos, tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Binibigyan niya tayo ng buhay. Binibigyan niya tayo ng karunungan, binibigyan niya tayo, siya din ang nagbibigay ng mga pag-uugali na dapat wasto para sa atin. 'Di ba? Bilang mga anak ng Diyos. Siya ang nagbibigay nun. Siya ang nagbabago ng mind at puso natin, enable for us to serve God with pure heart, pure mind, and soul. Amen? Ang Diyos po, ang banal na Espiritu, ang Diyos. 'Di ba? Kaya dapat lagi natin siyang napiplease. Paano mo siya mapiplease? Paano mo siya mapipid? 'Di ba? Devotion. Yung pagbabasa po, mga basic na bagay na ayaw natin. Na po, yung mga ibang mga Kristiyano, ang gusto na lang po magpahayag na magpahayag, hindi na nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po masamang magpahayag ng salita ng Diyos. Pero kung hindi pa tayo ganun kalalim at hindi pa natin nauunawaan, sabi nga ni Kuya Roland, huwag kang mangaral kung hindi ka nag-aaral. Hindi pwedeng alam mo lang ang salita, kailangan alam mo talaga. Wisdom from the Holy Spirit na inaaral mo yan, hindi mo basta sinasalita. Kaya narinig ko po kanina si ate, nagtatanong siya, no, masama daw bang maghayag? Hindi po masama. Sisiguraduhin nyo lang po na inaalam nyo talaga ang laman ng Biblia dahil ang bawat isa sa atin, lalo na po ang nangangaral ng salita, ay may mataas na pananagutan sa Panginoon. Hindi mo pwedeng tinuro mo yan tapos babaguhin mo or tinuturo mo tapos hindi mo alam. Kasi meron at merong magtatanong sa'yo, may magbabalik ng mga tanong sa'yo. At pag hindi mo yun nasagot, hindi mo sila mapapaniwala. Kaya kailangan muna natin, huwag tayong magmadali. Lagi ko pong sinasabi sa mga pinagkatiwala ng Panginoon sa akin, huwag kayong magmadali. Slow down. Slow down. Hindi kasi pwedeng pangaral tayo ng pangaral sa ibang tao, tapos yung mismong sarili natin, hindi pa po natin na ano. Yes, we cannot see perfection, but God wants to see progress. God wants to see progress. How can you teach? Diba? Kung ikaw nga mismo, wala kang ang disiplinang mag-devotion eh. Wala kang ang disiplinang mag-worship. Wala kang ang disiplinang manalangin. How can you teach other people? Kung mismong yung mga basic nga hindi mo alam, how can you go to the battle? How can you please God? Amen? Kaya napakahalaga po na huwag tayong lalayo sa basic. Mag-aral muna po tayo bago tayo mangaral. Kasi kapag nangaral tayo at hindi natin alam ang isasagot, no, mapapahiya po natin ang Panginoon, hindi tayo. Hindi tayo ang mapapahiya, kundi ang Panginoon na sinasabi mo, na pinapakilala mo sa ibang tao. Hindi mo naman pala alam, ba't nangangaral ka? Babalik sa'yo yun. Babalik sa'yo yun, kapatid. Kaya hindi po basta-basta ang pagtuturo dahil nasasabi rin sa salita ng Diyos na may malaki tayong pananagutan dyan at magsusulit po tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi po masamang mangaral, totoo po yun. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Pero kailangan po nating mag-aral para hindi tayo mapahiya. Diba po? Baka kasi yung mga narinig lang natin dito, katulad nitong sinasabi ko sa inyo, naririnig nyo lang po, pero hindi nyo binabasa, hindi nyo po tinitingnan sa Bible. Paano nyo pong malalaman na totoo yung sinasabi ko? Amen? Kailangan marunong tayong mag-observe. Kailangan marunong din tayo mismo sa ating mga mata, nababasa natin yung pinag-aaralan natin dito. Huwag po tayong puro nakikinig lang. Kailangan meron tayong spending time talaga between you and God na meron kang intimacy sa Panginoon. Mahalaga po ang intimacy. Kasi ang pagdadasal, pakikipag-usap mo sa Diyos. Ang pagbabasa ng Bible, ang Diyos ang makikipag-usap sa'yo. At naniniwala po ako that the Holy Spirit is pleasing kapag tayo ay kumakain at pinipid natin ang banal na Espiritu ng Word of God dahil yun ang pagkain niya. Ang Word of God po, ang pundasyon nating mga Kristiyano. Amen. Napakahalaga po ng Word of God, no? Kasi pag tayo po ay nag-aaral ng Word of God, nakikita natin ang halaga ng panalangin. Dahil sa Word of God, mababasa ninyo kung gaano kaaga magising si Jesus Christ para lang manalangin. Diba? Yung kanyang mga disipulo na nanalangin sa Diyos, humihingi po ng gabay at patnubay. No, makikita niyo yung mga katangian nila. The more you go deeper to the Word, the more you know God. Amen? Kaya napakahalaga po na ituon daw po ng tao ang ating pag-iisip sa mga espiritual na gawain. That is the things na magbibigay sa atin ng buhay.
Na po, yun yung magpapataas ng ating pundasyon. Kapatid, pag magtatayo ka, di ba? Pag magtatayo ka ng bahay mo, kailangan may pundasyon kang matibay. Amen? Kaya bilang mga anak ng Diyos po, para matanggap natin, di ba? Kaya nga, faith ang una. Dapat natin, para maniwala tayo na tayo kaya tayo tumatanggap ng banal na espiritu. Yung pundasyon natin, mahalaga po yung pundasyon natin. Kaya nga yung ibang mga disciple nun, hindi nila na-please si Lord, hindi nila napalayas, di ba? Yung mga masamang espiritu noon, di ba? Kay hina ng pananampalataya nyo kasi yung pundasyon mahina. Bakit po mahina? Kasi hindi, puro na lang sila mission, puro na lang mission, nakalimutan na nila intimacy. Amen? Bago po tayo pumunta sa battle, siguraduhin nyo po na yung basic. Busog na busog kayo. Busog na busog tayo sa basic. Kasi you cannot go to the battle na walang training ground. Na po? Walang sumusugod sa mga gera nang walang training. Kasi sigurado po pag sumugod ka doon, mababaril ka kaagad. Baka kasi pagtago lang hindi mo alam. Amen? Sa word of God po, hindi rin tayo pwedeng sugod ng sugod. Kailangan pakiramdaman niyo din po yung mga taong sinusugod natin. Titimplahin niyo din po. Lalo na yung mga unbelievers, hindi mo agad pwedeng pasukan ng word of God. Yan, hindi ganon. Hindi ganon. Kasi po, tatakbuhan ka niyan, di ba? Tatakbuhan ka niyan. Hindi mo agad pwedeng latagan ng salita ng Diyos yan. Kailangan meron ka ding mga strategy kung paano ang masamang kung paano yung mga strategy ng masama, 'di ba? 'Di ba yung demonyo may strategy diyan, pinapakitaan niya ng pera, magagandang babae, ang gaganda ng pinapakita ng strategy ng mga demonyo. Tapos ikaw, anak ka ng Diyos, wala kang magandang strategy. 'Di ba? Dapat yung wisdom mo, dapat yung may strategy ka din na maganda, 'di ba? Para to please God, na Lord, gagawin ko po ito. Isasangguni mo sa Panginoon, 'di ba? Tulungan mo ako. 'Di ba? Ikaw yung mauna sa laban na to, ikaw yung mauna sa battle, di ba? Andun na yung intimacy mo na nagpe-pray ka to please God, di ba? Kasi pag nag-oneness yung design ninyo, yung desire ninyong dalawa, tutulungan at tutulungan ka. That's how you please the Lord. Na wag lang tayong na-overwhelm sa mga pangangailangan dito sa mundo na yung mga kayamanan dito sa mundo, di ba? Ito yung nagpapahinto sa atin eh. Kasi pag nawala na to, parang ang sinasabi natin, mahal mo ba ako, Panginoon? Bakit tinanggal mo yung ganito, tinanggal mo yung ganyan? Di ba? Hindi naman tayo nabuhay dito for prosperity. Hindi po ganon. Sabi ng Panginoon, ang lahat ng gustong sumunod sa akin, pasanin niyo yung sarili niyong krus. Kailangan po nating maintindihan yon. Amen? Kaya, wag nating hayaan na mahinto ang ating pong misyon dahil lang sa mga problema natin. Kahit po sa mga problema, wala tayong ibang solusyon. It's only to please God. Tulungan mo ako, Panginoon. Doon ka pa rin babagsak sa paanan ng Diyos. Amen? Yung pandasyon pa rin ng pananampalataya mo, yung basic pa rin ang magpapalakas sa'yo. Nung nasa pagsubok si Jesus Christ, word of God lang po, kailangan mo lang palitan yung mindset mo na isipin na makapangyarihan talaga ang salita ng Diyos. Kasi hanggat hindi mo nababago yung mindset mo, hindi tayo magbabago. Hindi tayo matutulungan ng Panginoon na ma-transform kasi nga hindi tayo naniniwala na pwede niya tayong baguhin. Yung mga supernatural na kayang gawin po ng Panginoon, ng Diyos na pong nakakaalam kung paano niya gagawin yon. Huwag niyo po akong tanungin kasi problema po ng Lord yon kung paano niya gagawin dahil ang kaparaanan ng Panginoon ay mas mataas kaysa sa ating kaparaanan. Di ba? Yung wisdom niya, yung paraan niya, yung way niya, iba sa way natin. Hindi ko rin po alam ang sagot. Amen? Ang Diyos po ang tunay na nakakaalam kung paano dahil siya ang tunay na nakakakilala sa iyo. And that's the Holy Spirit inside you. You are the habitant of the Holy Spirit. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, pinili ka ng Diyos na maging habitat. Yung iyong katawan ng kanyang templo. Kaya ka nagkaroon ng relasyon sa Panginoong Diyos. Amen? Lahat na ng bahagi ng katawan mo, kanya na. Kaya nga, hindi mo mapiplease ang Lord, di ba? Kung hindi mo binibigay na living sacrifice ang iyong katawan. Kasi yan lang ang may bibigay natin. To serve God. Choose obedience rather than sacrifice.
Amen? Yung mga mata mo, hindi na yun para sa mundo. Yung mga kamay mo, hindi na yun para sa mundo. Di ba? Yung mga paa mo, lahat ng bahagi ng katawan mo, hindi na yan sa'yo. Kaya never allow yourself na bastusin mo pa yung katawan mo, kapatid. Wala nang sa'yo. Simula nang sumurrender ka sa Holy Spirit, pagmamay-ari ka na ng Holy Spirit na nagbibigay ng buhay sa'yo ngayon. Siya ang nagpapataas ng pananampalataya mo kung bakit ginagawa mo na yung mga bagay na espiritual na dating hindi mo ginagawa. Kung bakit napapaiyak ka ng mga kabutihan na ginagawa sa'yo ng Diyos. Amen? Kasi napiplease mo siya. Napapalapit ng napapalipit ka, tumataas yung level ng pananampalataya mo, nagiging closer ka sa Panginoon. The more na nagiging closer ka, the more natutuloy luha mo dahil nakikita mo yung kabanalan at kabutihan ng Diyos sa buhay mo na hindi mo na-appreciate noon. Na kahit magsuot ka lang ng tsinelas na bago, nagpapasalamat ka na. Lahat ng mga gamit, nagpapasalamat ka na. Kasi bakit, kapatid? Kasi dati tayong kandidato sa impyerno. Lahat tayo. Walang kahit isa sa atin ang hindi naging kandidato sa impyerno. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Kasi you are heaven citizen na. Citizen ka na ng heaven ngayon. Hindi dahil sa iyong gawa, kundi dahil sa righteousness at dahil sa Panginoong Jesus. Hindi dahil sa atin. He is the one who give life and hope na ayaw natin minsan. Na ayaw natin, di ba? Ayaw natin na kinokorek. Ayaw po natin. But do you know what? Ang correction po ang nagbibigay ng hope sa atin, mapapalapit sa Diyos. Kasi ang rebuking and conviction ang nagtutuwid sa atin. Amen? Yung una nagbibigay ng hope sa atin for transformation. Amen? Correction will give us hope to transform. Correction will give us new life. Will give hope sa atin for new life. Correction, di ba, will give you the hope for eternal life. Amen? Kaya napakahalaga po nun. Napakahalaga po ng correction ng Diyos. At si Holy Spirit ang gumagawa nun. Amen? Kaya po magpadisiplina po tayo. Because discipline is fruit of the Holy Spirit na namimiss ng mga Kristiyano. Ayaw natin mag-submit sa mga leader natin. Ayaw natin mag-submit sa mga pastor natin. Ayaw natin, but that pleases God. When you submit to the highest, pag nagsasubmit ka sa leader mo, that is humility. Hindi ka gumagalaw sa sarili mo kasi even Jesus Christ nagsasubmit siya sa God the Father. Amen? At sabi ng Panginoon daw, yung mga pastor natin, di ba, mag-submit daw tayo sa mga pastor natin because that is humility. Napapasaya daw natin sila. Kasi nararamdaman nila yung respect. Na namimiss ng lahat ng Kristiyano. Pag marunong na sa pagtuturo, hindi na marunong mag-submit. Sa mga leader, sa mga mentor, hindi na marunong mag-submit. Mga piling title na po. Piling title na. Mga piling naka-entitle na. Yun po yung problema ng mga Kristiyano. Kasi ayaw natin ng disiplina. But believe it or not, di ba po, alam ninyo na ang self-discipline ay part ng fruit of the Holy Spirit. Kaya magpa-disiplina po tayo. Because submission is a command. Command po yan. Command po sa atin yan kung magbabasa po tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Lahat sila, David, nagsasubmit yan kay Tatay Samuel. Si Tatay Samuel, tinuturuan yan. Si Lord, nagsasubmit siya kay Lord. Hindi naman nagdadirect nakakausap si Saul. Hindi naman nagdadirect sa kanya si Yahweh noon eh. Nagbibigay siya ng kay Samuel, nag-uutos si Samuel kay Saul. Amen? Kaya meron talagang ina-appoint ang Panginoon. Amen? At sa buhay mo, ikaw bilang Kristiyano, may natagpuan ka rin mentor mo. Maaaring marami, di ba? Hindi lang naman kasi isa eh. Pwedeng pastor mo, pero pa mentor mo, merong ganon. No po? Marami po tayong ma-encounter. Kaya,
Magpatuto po tayo because that pleases God. It pleases God because it show humility. Sa bawat ginagawa mo, lumuluhod ka muna sa Panginoon. It show humility. Ibig sabihin, di ka nagyayabang. That is pleasing God. Submit everything, sabi ng Panginoon. Trust everything in the Lord. Diba? That is humility. That is pleases God. Nagpi-please yun sa Panginoon. Lalo na, 'di ba po? Kasi ibig sabihin nananampalataya ka, 'di ba? Na yun ay regalo ng Lord sa iyo. Tayong lahat sa bawat isa sa atin, regalo ang bawat isa sa atin ng Panginoon. Hindi ako naniniwala na aksidenteng napunta ako sa morning prayer. Kasi dito ako inalign ng Diyos sa pananalangin. Hindi aksidente na makilala kong lahat, kayong lahat, maybe one day we will meet each other. Amen? Kasi yun yung plano ng Lord sa atin. Na magkakakilala ang mga anak ng Diyos kasi we are one spirit, we are one body. Amen? Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa kamay na hindi natin kailangan ng isang kamay. Di ba? Kasi that is partner, pinag-partner yan ng Panginoon. Amen? Kumbaga sa Kristiyano, hindi natin pwedeng sabihin, walang nabubuhay mag-isa lang, sabi nga. Walang nabubuhay para sa sarili lang. Lahat tayo may pananagutan, di ba? May kanta nga pong ganun. Lahat tayo may pananagutan. Number 3 po, commune with God's presence in you. Commune with God's presence in you. Sabi niya po sa verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. Amen? Ang linaw po, Ang linaw po ng sinabi ng Panginoon dito, na kung wala sa pagsusulat po ni Tatay Pablo, kung wala daw ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, hindi sa Diyos ang taong yun. Amen? Napakalinaw po. Ito yung assurance na sinasabi ng Panginoon sa atin. Yung pagiging oneness. Yung commune with God's presence in you. Kaya nga sabi ko kanina po, yung katawan mo, hindi na sa iyan kasi nakipag-isa ka na sa Diyos. Amen? Kaya kung sinasabi mo na believers ka, believers ka tapos nakikipag-sex ka pa online, kapatid, hindi ako naniniwala na kung nasa yung espiritu ng Diyos, dapat may conviction yon, may correction yon. 'Di ba? Ginagalaw mo pa lang yung sarili mong katawan, nakukonvict ka na ng Espiritu Santo. Wala nang sayo. Inilibing na ang lumang pagkatao, bago ka nang dapat nilalang. Kung dating mahilig ka sa sex, dapat ngayon hindi na ganun. Dapat mas mataas na yung increase ng spirituality mo kaysa sa physicality mo. Amen? Kasi you are oneness with the Holy Spirit. Naninirahan sa'yo, you are the habitant of the Holy Spirit. Sabi ko nga po. No? Kung dati lagi ka nagsisinungaling, ngayon dapat mas mataas na yung katapatan mo. Kaysa dapat hindi na, hanggat maaari iniiwasan mo na talaga dahil ang Diyos na po ang nagkukonvict at nagko-correct at nagre-rebuke. Amen? The Holy Spirit is inside you na magtutuwid at magtatama sa'yo. Kung dati kang palamura, tatanggalin niya ng Diyos. Amen? Kasi didisiplinahin ka niya because the fruit of the Holy Spirit is discipline. Kung dating hindi mo kayang mahalin yung mga kaaway mo, siya ang magbibigay sa'yo ng pagmamahal to love them, to forgive them, to do goodness and kindness. Diba? At bibigyan ka din niya sa sarili mo ng faithfulness. Amen? Self-discipline. Diba? Perseverance. Diba? Ibibigay yun ng Lord sa'yo. Yung love, yung joy. Amen? Kasi you are one. Amen? Kaya huwag po nating baliwalain, no? Yun yung nababaliwala ng na akala natin, kailangan maging conscious tayo in God's presence and communion with Him. Diba? Through prayer and petition at all times. Sa lahat ng panahon. No, lagi nating piliin kung how Jesus Christ lived. Diba? How to become Jesus Christ-like. Kasi gusto rin i-share ng Lord yung joy niya, yung victory niya, yung challenges ng buhay niya, di ba? Sa'yo. Dahil ikaw yung nagiging witness niya. Every time you come in prayer, every time
na magkaroon ka ng answer prayer, you are the witness. You yourself is the witness na tinutulungan ka niya. 'Di ba? To overcome sin and temptation. Because you are one. Walang pagsubok na hihigit, 'di ba, sa iyong kakayahan kasi alam ng Diyos 'yon. Alam ng Lord na may kahinaan ka, alam ng Diyos na mahina ka. Because you are one. Alam niya na 'yon. Kaya sabi nga niya, kaya ikaw kung halimbawa ikaw Kristiyano ka, inaaway mo yung kapwa Kristiyano mo, bakit? Bakit? Bakit naggo-gossip ka pa rin? Bakit pinagchichismisan pa rin yung kapwa Kristiyano? Bakit? You are one with the Holy Spirit. You should have correction and conviction. Dahil kailangan minamahal mo ang iyong kapwa Kristiyano. Amen? Dapat minamahal mo yung kapwa Kristiyano mo. Pinapatawad mo sila kung sila'y nagkasala. Amen? Nagiging maayos ang pakikitungo mo sa kanila because that is the fruit of the Holy Spirit. Amen? Kaya nga po kailangan namumuhay tayo sa espiritu. At ang namumuhay sa espiritu, 'di ba? Hindi na po hindi na namumuhay sa laman. Ano ba yung mga gawa ng laman? 'Di ba po? Makikita natin 'yon sa Galatians. 'Di ba po? Ano daw yung mga gawa ng laman? Ano po? Sabi dito, sabi niya sa Galatians 5, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu, at ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Amen? Sabi niya dito, hindi daw maikakaila po ang laman, ang gawa ng laman. Ano ba yon? Kung hindi po alam ng iba, ang gawa ng laman ay pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagbabaha-bahagi, division. 'Di ba? Kasama po 'yung division tapos pagkakampi-kampihan. 'Di ba? Pag sinisiraan mo isang Kristiyano, kakampi ka ng isang Kristiyano, walang ganun. Walang ganun sa kaharian ng Panginoon. Walang ganun na iisang espiritu, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, at walang hawas na pagsasaya. At iba pang katulad nito. Ito po'y warning niya, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Napakalinaw po, no? Napakalinaw po nun. Wala tayong bahagi sa kaharian ng Diyos kung ganun pa rin ang ating gawi. Amen? Kaya nga po sinasabi, hindi naghahangad ang Lord ng perfection. Ang gusto ng Lord ay progress. Amen? Kaya yung mga nature, the presence of the Holy Spirit is constant prayer communication. Lagi tayong nananalangin. Expression of gratitude. Lagi tayong nagpapasalamat at na-appreciate lahat ng binibigay ng Panginoon sa atin. Constant word of thanksgiving and praises. Amen? Lagi tayong nagpupuri. Nagbabalik ng honor sa Panginoon. This will refresh your soul and remind you, diba, of this abiding presence ng Lord. Kaya nga, di ba, minsan pag mag-isa ka, napapakanta ka na lang ng papuri eh. That is the Holy Spirit. Diba? Napapakanta ka na lang na dati hindi mo naman ginagawa. Nagpapasalamat ka, diba? Lord, salamat sa pagkain ko na to. Dati, bigla ka na lang sumusubo. Pero ngayon, hindi ka nakakain kundi ka nagpapasalamat. Amen? Kasi, na-nurture mo na eh. Yung presensya ng Holy Spirit, na-feed mo siya. Diba po? Kaya napakahalaga po na iset daw natin, di ba, yung ating spiritual, yung iset natin yung mind natin. Saan daw po? Sa mga bagay na spiritual, sa mga bagay na napiplease si Lord, at sa mga bagay na na-commune with the God's presence in you. Amen? Yung ating consciousness, yung ating awareness sa presensya ng Diyos. Never forget that you are alien on mission in this world. Never to be engrossed and overwhelmed in the material needs. And when a person is awakened to his true purpose, he will realize that he does not belong to this world anymore. No po? Yun yung pinakaan niya na dapat mapalitan na that we are not, this is not our home, sabi nga
Kaya nga, ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, sabi niya sa 10, mamamatay naman ang inyong katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman nito ay buhay sapagkat itinuturing niya kayong matuwid ng Diyos. Kung naninirahan sa inyo ang espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyo sa mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang espiritong naninirahan sa inyo. Amen? This is the resurrection po. Kung ano daw yung same spirit na bumuhay kay Kristo, yun din yung bubuhay sa'yo. That is the assurance. Yung righteousness ng Diyos, di ba, yun na yung dala-dala mo. Amen? Nabubuhay sa'yo sa huling araw. Na po, sa huling araw. Kaya nga sabi, ang pinaka-conclusion po dito, sabi niya dito sa atin, sabi niya mula sa 12, mga kapatid, wala na tayong pananagutan. Sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makasalanan. Sapagkat mamamatay kayo kung nabubuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen? Napakalinaw po. Pamute po yung nakabukas ang mic. Salamat po. Po? Sabi po dito, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin. Tingnan niyo po sa Bible ninyo, maliit yung Espiritu, no? Pag sinabing Espiritu ng Diyos, nasa capital letter po siya. Pag sinabing Espiritu, sabi sa 15, sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot sa halip. Ang inyong tinanggap ay ang Espiritu, capital letter po, ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos, at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama rin niya sa kanyang kalwalhatian. Amen? So kung tayo man po ay pansamantala at temporary lang sa mundong ito na nahihirapan, maraming pagsubok, maraming tukso, maraming pinagdadaanan, ito pong lahat ay kasama natin ang Panginoon kung tayo po ay matututong magtiis. Amen? At lahat ng yan po, makakayanan natin sa tulong ng Panginoon dahil apart from God, we are nothing. So apart from the Holy Spirit, we are dead. Amen? Kaya choose life. Choose life. Live by word. Sabi po, no? Choose life, live by word. Amen? In Christ Jesus. Focus to Jesus to have eternal life. Amen? Yun po yung meaning ng life. Amen? Dahil wala pong aakyat sa langit nang walang Espiritu Santo ng Panginoon. He is life. Siya po ang nagbibigay ng buhay. Purihin po ang Panginoon. He is God. Amen? So let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you, Lord, and we magnify your name, O God. You are greater, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagsubok. Ikaw po ang higit namin, Panginoon, na pagkakatiwalaan, sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, for you give life, Panginoon, at pag-asa sa bawat isa sa amin, sa bawat pagkukorek mo sa amin, sa pag-change mo ng mind namin, sa pakikipag-isa namin, Panginoon, sa inyo to please you, Lord. At hindi po ang lahat ng mga bagay dito sa mundo, hindi ang opinion ng ibang tao, kundi yung sinasabi mo sa amin, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na binigyan mo ng pagkakataon ng iyong lingkod na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan po ng ganitong kaparaanan, Ama. Salamat po, O Diyos. Purihin ang iyong pangalan, dakilain ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Kantahin ko lang po ito sandali, no? May manok pa po. Narinig niyo po ba yung manok? Praise God.
We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we